serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, mahigpit na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang sitwasyon at epekto ng Bagyong Julian sa mga apektadong lugar, partikular sa Northern Luzon. Ayon kay Pangulong Marcos, nakahanda na ang gobyerno sa pagbibigay ng kaukulang relief at assistance. Mag-ingat po tayong lahat. Ating pong ipatuloy ang binabantayan na Bagyong Julian at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Julian. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. The government is working behind the scenes. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert, and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Patuloy ang pagbabantay ng Office of Civil Defense o OCD sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Julian. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Director Edgar Posadas na tinututukan ng ahensya ang pagresponde sa mga rehiyon ng 1, 2,
Tres, Cordillera at Mimaropa. Sinuspindi ang klase sa mga lugar na nakakaranas ng malakas na pag-ulan at hangin. Ayon sa OCD, matinding naapektuhan ng Bagyong Julian ang Batanes Islands. We will try as much as possible po. We will work closely with our OCD Regional Office in Cagayan Valley para matutukan po ito at ang guidance nga po is as much as possible. Yung downtime ng power and communication dapat mabilis lang po. Samantala, sinabi ni Posadas na hindi ibinababa ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at OCD ang kahandaan sa kalamidad, lalo na sa bagyo dahil sa magkakasunod ang kailangang tutukan. Matapos ang El Nino ay mga bagyo at habagat na ang nararamdaman ngayon at pinakahuli ang Bagyong Julian. Po yung mga prepositioning, augmentation, coordination po, nagagawa po yan dahil nga po medyo mataas talaga yung level ng natin. Dahil previously po, ito rin ang nadaanan and hindi pa rin po natin ibababa ito hanggang makita po natin na talagang okay na po. And then we will try to address po pagkatapos na makadaan nitong bagyo kung ano pa po mga kailangan, lalo na po sa Batanes. Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ng Bagyong Julian, patuloy rin ang paghahatid ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao na higit sa 17,000 food packs ang nakahandang ipamahagi sa mga maapektuhan ng bagyo sa Batanes. Una na anyang naihatid ang mga food packs sa Batanes bago pa tumama ang bagyo. Ito ay sa tulong ng air asset ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po napaghandaan natin ito at gaya ng nabanggit ko, meron tayong mga vision goods sa province at ito po yung ipapahatid natin sa mga kababayan nating naapektuhan. Samantala, nakahanda na rin ayon kay Dumlao ang mahigit 54,000 family food packs sa Cagayan. Nakaantabay din ang mga food pack na ito sa mga lokal na pamahalaan at opisina ng DSWD sa naturang rehiyon. Kung kakailanganin natin ng karagdagang mga food packs na ipapahatid sa Batanes once na ipapermit na po ang makapag-travel, makapagpapatid tayo ng mga karagdagang pang food packs na sa Batanes. Si Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga magsasaka sa pagtitiyak sa pagkain ng bansa sa kabila ng mga hamon. Inihayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat nang pangunahan niya ang distribusyon ng Certificates of Condonation with release of mortgage o COCROM sa Paniki, Tarlac. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng mga naturang papel ay maaalis na ang mga utang ng mga magsasaka sa lupang kanilang sinasaka. Sinabi ng Pangulo na ramdam niya ang sakripisyo at hamon sa mga magsasaka, kaya nito nilagdaan ang New Agrarian Emancipation Act na nagbigay daan para maabsuelto ang magsasaka sa kanilang utang sa lupa. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inanyayahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga technology startups at iba pang industry players na mamuhunan sa Pilipinas. Sa inaugurasyon ng STB Gigafactory sa New Clark City, ibinida ni Pangulong Marcos ang potensyal ng Pilipinas para maisakatuparan ang kanilang negosyo. Katulad na lamang ito ng STB Gigafactory na kauna-unahang planta sa Pilipinas
para sa paggawa ng makabagong lithium iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles o EVs. Sinabi ng Pangulo na ito ang magiging daan upang maging isa sa mga key player ng clean energy storage sa Southeast Asia ang Pilipinas. If you are an entrepreneur, a startup, an industry leader wondering where to place your next big bet, look no further. We have the talent, certainly the determination, and now the infrastructure to make your boldest ideas a reality. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. May napipili ng kapalit ni Interior Secretary Benher Abalos bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na may dalawang pangalan siyang kinukonsidera. Ayon kay Pangulong Marcos, iaanunsyo niya ang susunod na DILG Secretary sa oras na magsumite si Abalos ng kanyang Certificate of Candidacy. I don't want him to feel that we're already pushing him out. Since considering especially that he's done such a good job as DILG. So when he will file, we will also announce his replacement. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagkalas ni Senadora Amy Marcos sa senatorial slate ng koalisyon ng administrasyon. Ito'y matapos umalis sa lineup ng administrasyon ng kanyang kapatid at tumakbo bilang independent candidate. Ayon kay Pangulong Marcos, mas magbibigay pa ito kay Senadora Amy ng kalayaan para sa sarili niyang schedule sa pangangampanya. Gayunman, tiniyak ng Pangulo ang buong suporta ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Senadora. That is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do. But, you know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang ng mga nakapagpatala para sa 2025 midterm elections, lumampas na sa target ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa COMELEC, mahigit 3 milyon ang mga bagong botante, habang nasa 400,000 naman ang muling pinagana ang kanilang voting status. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Lumagpas sa inaasahang bilang ng Commission on Elections ang mga nagpatalang botante para sa 2025 midterm elections. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na nasa 3 milyon lamang ang kanilang target. Ngunit sa huling datos ng COMELEC noong nakaraang linggo, nakapagtala sila ng 6.9 milyon na iba't ibang klase ng aplikasyon, kung saan ang nadagdag na bagong registrants ay nasa 3.4 milyon. Sa nasabing bilang, humigit kumulang 3 milyon ang bagong botante at nasa 400,000 naman ang nagpa-reactivate. Inaasahan naman ng COMELEC na madadagdagan pa ang bilang na ito lalo't hindi pa kasama dito ang mga nakapagpatala noong Sabado. Asahan nga po namin more or less 3 milyong applications. Ngunit umabot sa 6.9 at yung 3 milyong applications po ay nadagdag lamang yan ng mga bago at reactivated. Kaya po kami natutuwa at napakarami pong kababayan natin ang nagparehistro. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang mga Pilipino na nakatira sa Lebanon ang naapektuhan ng kaguluhan dahil sa tensyon ng Hezbollah at Israel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Assistant Secretary Felicitas Bay na simula noong unang linggo ng Setyembre ay may mga nangyaring pagpapasabog sa katimugang bahagi ng Beirut. Kaugnay nito, nananatili anya ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation para sa mga Pilipinong nakatira sa nasabing bansa.
wala po tayong na report na meron pong mga Filipinos affected. But tuloy po yung ating pagdarasal na hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng residente ng Lebanon. Samantala, sinabi ni Bai na hindi natuloy ang flight ng 15 Pilipino para sa voluntaryong pagpapauwi noong Setyembre dahil sa pagsuspinde sa flight ng airline sa Beirut. Gayunman, nakaschedule muli ang flight ng mga ito at inaasahang makakarating sa bansa sa ikatlong araw ng buwan ng Oktubre. So those certain flights coming from Beirut, nag-suspend po yung airlines. But ito naman po ay na-reschedule natin. Hopefully, yan pong 5 na hindi nakaalis ng September 25 ay makakaalis po sa October 2 at sila ay darating po sa October 3. Si DMW Assistant Secretary Felicitas Bai. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Investigasyon ng Senado tungkol kay dismissed Mayor Alice Guo maaari pang magpatuloy kasunod ng alegasyon na isa itong espiya ng China. Una nang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na tatapusin na ang investigasyon. Ngunit nang lumabas ang nasabing impormasyon mula sa Al Jazeera ay maaring ipagpatuloy pa niya ang investigasyon para mabusisi ang nasabing alegasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Kasunod ng lumabas sa impormasyong nag-aakusa na isang Chinese spy si dismissed Mayor Alice Guo, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na posibleng hindi pa matuldukan ng Senado ang issue tungkol sa dating alkalde. Una na kasing sinabi ni Gatchalian na tutuldukan na sana nila ang investigasyon tungkol sa Bamban Tarlac Pogo Hub kung saan sangkot si Guo at pagtutuunan na nila ng pansin ang Porac Pampanga Pogo Hub. Pero dahil nga dito sa lumabas sa impormasyon mula sa dokumentaryo ng isang international news agency na Al Jazeera ay bubusisiin pa niya nila ang isyong ito. Posible anyang ipatawag sa susunod na magiging pagdinig ng Senate Committee on Women ang mga intelligence at defense agencies ng bansa para bigyan sila ng paglilinaw sa issue. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na posibleng matanong kay Guo ang aligasyong isa siyang Chinese spy sa susunod na executive session ng Senate panel. Aminado si Tolentino na nakakaalarma ang impormasyong ito kung totoo man. Itinakda sa October 8 ang susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women tungkol sa operasyon ng mga pogo at mga iligal na aktibidad na nakakabit dito. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kasunod ng kontrobersya na kinasasangkutan ng Chinese spy na si She Zhejiang at sinasabing kasabwat nitong dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na panahon na para baguhin ang espionage law ng Pilipinas. Ayon kay Teodoro, hindi na mahalaga kung totoong espiya si Guo o hindi. Ang mas mahalagaan niya, maamyendahan ang batas upang maparusahan ng sino mang mapatutunayang ng espiya kahit walang giyera sa bansa. Sa ngayon, ang espionage law ng bansa ay maaari lamang gamitin kapag may digmaan. Paliwanag ni Teodoro, dapat maparusahan ang nagsasagawa ng espionage o pang-espiya kahit sa panahon ng kapayapaan upang masugpo ang ganitong mga aktibidad na nakakasira sa seguridad ng bansa. Nilinaw din ni Teodoro na hindi Pilipino si Guo at peke ang mga dokumentong ginamit nito. Dagdag pa ng kalihim na si Guo ay kasabwat sa malawakang illegal enterprise na pinagmumulan ng iba't ibang krimen. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news ngayong araw na ito.
Magtungo muna tayo sa rehiyon ng Luzon mula sa Lawag. 750,000 doses ng bakuna para sa HPV sapat para sa 30% kababaihan ayon sa DOH Region 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inpakamo ni Regional Immunization Coordinator John Paul Aquino iti Department of Health Region 1 ang makaumanay laing iti 30% ng agtutubo a babae manipod iti siya 10% a target nga HPV vaccination rate ti 750,000 a doses sa ti bakuna a ginatang ti gobyerno. Kunana napateg ti akem digiti local chief executives amang ti suporta para iti cervical elimination. Inlalawag ni Aquino at ti DOH ti mangipay ti bakuna ng masapol a sustinaran ti lokal gobyerno babayan ka digiti ordinansa. Inayon na at ti gobyerno provincial ti Ilocos Norte kat na ipresentar dito iti sangkunyan palalawigan amang ipasada ti ordinansa amang suportar iti pananggunod ti 90% HPV vaccination rate iti probinsya. Imunan ang nagunod iti ili ti banna ti 90% vaccination rate kontra iti HPV iti entero a Pilipinas. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo Child Development Workers at Kindergarten Teachers sa Bacnotan, La Union, sumailalim sa storytelling workshop. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Naipasidong iti Discovery the Storytelling and New Capacity Building Workshop. Dagiti child development workers kan kindergarten teachers ti Bacnotan La Union anaangay sa jay barangay agtipal itay na palabas alawas. Daytoy katapno at dadapay nga agbalin nga epektibo ti wagas ti panagisuro dagitoy kadagiti ubing. Sira ragsak nga imbinglain ni storyteller Ray Buffy uno dadapay a pagamo kas Kuya Ray maysa a managistorya, inspirational speaker, trainer ken founder ti Basa Bookstore ken Storytelling Project, maysa a non-profit nga organisasyon amang isaknap iti panagayat iti panagbasa dagiti wagas iti panangisalaysay kadagiti istorya kadagiti amin at ti mabuno na dumadumang aktibidad wenno teknik ti panagsalaysay a pakairamanan ti read aloud, the 3T model, finger puppets, cut and tell, draw and tell ken adupay tinusuruan dagiti partisipantes nang tedmet ni Buffy iti tips no kasano ti umuso ken epektibo a panangisalaysay kadagiti istorya. Itultuloy ti lokal a gobyerno ti Bacnotan La Union nga idadawluan ni Mayor Divine Fontanilla ti panangipatungpal kadagiti programa ana iranda mang patanor iti paglaingan ken kabalan ti literacy workers para kadagiti adadapay nga aktibo nga ubing iti ili ti Bacnotan. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. SSS President Rolando Makasait dinaluhan ng inaugurasyon ng bagong SSS branch sa Cebu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Hingpit na nga nakabalhin sa mas dako og hamugaway nga lugar ang Social Security System kon SSS Mandawi Branch. Gitambungan mismo ni SSS President og CEO Rolando Ledesma Makasait ang gihimong blessing og inauguration sa bagong SSS Mandawi Branch nga nahimutang sa second floor Park Mall Dakbayan sa Mandawi. Libre usab ang abang og mga bayranon lamang sa utilities ang abagahon sa SSS Mandawi Branch sa ilang bag-o nga lokasyon human kini sila nagpirmahanay og kontrata diin nakalatid nga libre ang abang sulod sa 5 ka tuig. Ang SSS Mandawi Branch adunay 6,887 ka mga active employers ug dulan tunga sa milyon ka mga covered members. Sa iyang mensahe mapasalamatan si SSS President Makasait ngadto na sa pagpaningkamot sa SSS Mandawi Branch pinanguluhan sa ilang branch manager nga si Emma Caberte ingon man usab ni SSS Visayas Central 1 Division Vice President Attorney Alberto Montalvo sa ilang pagpaningkamot nga makakita og nindot nga pwesto ang SSS aron nga mapaduol sa katawhan. Ipasalamatan usab niini ang pamunuan sa Park Mall nga naghatag og libreng abang sa SSS sanglit matod niini nga matag tuig kapin usa ka bilyon ang magastos sa SSS alang sa pagbayad og abang sa mga buhatan niini. Sa pagkakaron matod ni Makasait nga naa na sa 29 ka mga SSS branch lukop nasod ang nakabalhin na sa mall ug mga establishmento nga nagtanyag og libreng abang. Pinaagi niini makasave ang ahensya ug ang kwarta moadto sa benepisyo sa mga miyembro niini. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli, yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. AKAP Financial Assistance na ipamahagi sa mahigit 1,000 benepisyaryo sa Giporlos, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Maabot sobra 1,300 nga mga residente palibot hanbungtan ni Porlos sa nakakarawat ayuda pinansyal pinaagan programang gobyerno nga ayuda para sa kapos ang kita program or AKAP. Hadto ang kalabay nga simana hahi Porlos Municipal Gymnasium. Ana ka pinasang programa gobyerno nasyonal ipinaagan Department of Social Welfare Development or DSWD nga may panuyo makapagaan. Hiton kabagaton han mga panginahanglanon han mga kwalipikado nga benepisyaryo nga habubo iton pangita ug adton mga minimum wage earners. Nangunang distribusyon at buhatan ni Congressman Marcelino Libanan, kabakyangan buhatan han DSWD ng local government unit, hanas sabi nga bungto. Sigun kan Congressman Libanan, ang aton gobyerno, hapaw muna ni Pangulong Bongbong Marcos og leader ha Kongreso nga Speaker Martin Romualdez, inpadayon nga nagtatalinguha nga may dulongan bulig nga dahiton kadamaan. Tikang didi syudadan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. 7 exhibitors mula sa Southern Leyte lalahok sa Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Usa ka dakong kalihukan nga gipasigdahan sa Department of Trade and Industry o DTI Eastern Visayas ngadto sa SM Mega Mall, Mandaluyong City, Metro Manila, mao ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair nga mahitabo karong Oktubre 3 hangtod 7, 2024. Ang maong kalihukan magdala sa 158 ka exhibitors nga mga MSMEs kun micro small medium enterprises nga gikan sa 6 ka probinsya sa Region 8. Para sa probinsya sa Southern Leyte, ang DTI Provincial Office nagpasabot nga dunay 7 ka exhibitors nga moapil sa Bahandi karong tuiga. Apil niini ang Pansil Ecological Rehabilitation Agrarian Reform Cooperative sa lungsod sa Malitbog, Malitbog Agrarian Reform Cooperative, Leomar Integrated Farm sa lungsod sa Bontoc, La Caridad Farm sa lungsod sa Sugod, Rhea Naomi Food Products sa lungsod sa Libagon, Katmon CFMM PDOI sa St. Bernard o Team Bibo Food House sa lungsod sa St. Bernard. Ang naasoy nga mga exhibitors magpasudayag o magbaligya sa nagkanlaing mga delicacies, food, processed foods, mga handmade craft o uban pang mga produkto. Ang probinsya sa Southern Leyte adunay target sales nga 3 million pesos o 8% sa kretibukang target sa rehiyon nga naa sa 40 million pesos. Subay sa naasoy nga kalihukan, ang DTI Southern Leyte nag-inganyo sa mga katawhan nga anaa karon sa kauluhan sa pagsuporta sa mga lokal MSMEs sa probinsya. Gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jevic mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, kauna-unahang Rice, Artificial Intelligence and Drone Tech Expo. Inilunsad nitong Lunes sa Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gilusad sa Cagayan de Oro City ang pinakaunang Rice Artificial Intelligence and Drone Tech Expo sa tibuok nasud kagahapon adlaw adlong Lunes, September 30 ning kasamtangang tuig. Ana usab ang libreng AI o drone playtime din gihatagan og kahigayunan nga maka-operate sa drone ang mawukin human sa hamubo nga mensahe gikan ni Toricha sa MELD CX kalabot sa learning opportunities with smart technologies. Ang expo naglagkob sa napulo ka mga booth diin nagpakita sa mga makina nga gamiton sa AI 4x
barangay food truck, diin magsilbing server, drone cage o uban pa. Ana usab ang matulus nga gamiton sa drone technology sama sa drone cage, drone simulation nga pwedeng ma-detect sa solusyon sa mga disaster, mag-detect o uban pa. Gi-offer usab sa kalihukan ang on-site application sa RICDO. Usa ka fully funded 3-month scholarship program nga nakatutok sa AI technology alang sa drone operation o engineering diin gibutyag usab bidahay nga ang first 100 nga makakuha sa scholarship sigurado nga naay maghulat nga trabaho ngadto kanila. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, kini si Kokoy Bidina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga International Committee of the Red Cross. Patuloy na itinataguyod ang pagrespeto sa international humanitarian law. Samantala, media orientation isinagawa sa lungsod ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Continua promete el International Committee of the Red Cross o ICRC con el International Humanitarian Law o IHL por medio del media orientation niya conducí al mencionada organización na Ciudad de Zamboanga recientemente. Alcanza na más de 20 mga miembros del local media estaban en Zamboanga, basilan y sulu el participar na aktibidad. Cuantos mga tema ya diskuti na mencionada orientasyon, el papel y mandato del ICRC na país, mga conocimiento acerca de IHL o Rules of War, el Ley como Republic Act 11188 o Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict y otros pa. Ya conducí también Basic First Aid Simulation at Philippine Red Cross in Zamboanga City Chapter para na mga participante de la aktibidad. El ICRC que un impartial, neutrally independent organisasyon ta protege con el vida y dignidad y tadalit sila mga necesita ayuda para na mga biktima del armed conflict. Desde la Ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, Diandi Festival 2024. Nagtapos sa isang magarbo at makulay na fireworks at libreng concert mula sa lokal na pamahalaan ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nahuman na ang usa ka bulan nga kasaulugan sa Diandi Festival 2024 sa niagi na gabii. Ang lokal nga kagamhanan sa Iligan may representar og bongga kaayo na fireworks display ngadto sa katawhan sa Iligan ug sa mga nagbisita sa Dakbayan. Lakip usab niini ang libreng konsyerto gikan sa banda nga Sponge Cola nga gipasudayag sa main road sa Dakbayan. Gitambungan kini sa dili maihap nga mga residente og bisita sa Dakbayan gikan sa nagkalaing-laing mga silingan lungsod ug probinsya. Para sa mga gustong moapas ug magparty, padayon gihapon ang paghalad sa mugna sa Iligan. Ilabi na sa gabii, makita og masulayan ang laing-laing rides ug food booths sa mugna sa Iligan. Samtang padayon nga na mamilit ang Diandi Festival 2024, sugdan ang mga aktibidad sa Dakbayan ug tibok lalawigan sa Lanao del Norte sa paghandom sa Consumer Welfare Month nga opisyal nga musugod karong adlaw, October 1, 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Kinakailangan ng kumuha ng tax clearance mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kontratista ng pamahalaan upang matanggap ang buong bayad para sa kanilang mga proyekto. Inilabas ng BIR ang Revenue Regulation Number 017-2024 kung saan formal na inatasan ang mga kontratistang nagtatrabaho sa pamahalaan, national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations at state universities and colleges na magsumite ng updated tax clearance bago ang huling bayaran ng kanilang mga kontrata. Sinabi ng ahensya na ang Government Procurement Reform Act ay nangangailangan na ng mga bidder para sa mga kontrata ng gobyerno na magsumite ng tax clearance bilang bahagi ng mga eligibility requirements. Bukod dito, ang Executive Order No. 398 ay nag-aatas na ang mga kontraktor ng gobyerno ay dapat magpakita ng buo at tamang oras ng pagbabayad ng buwis. Kinakailangan ng mga kontratista na regular na magsumite ng tax clearance mula sa BIR kasama ang mga kopya ng kanilang income at business tax returns. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naniniwala naman ang Department of Agriculture o DA na ang pag-aalis ng India ng export ban sa non-basmati rice ay maaaring makatulong upang mapahupa ang global price pressures. Matatandaan na noong nakaraang Sabado ay ipinag-utos ng pamahalaan ng India na gawing $490 per metric ton ang export floor price ng non-basmati white rice. Sa isang panayam, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na makatutulong ito upang mapababa ang global pricing lalo't ang India ang nagsusupply ng 40% ng global rice imports. Sinabi pa ni de Mesa na ang base price para sa non-basmati white rice ay mas mababa kaysa international prevailing price na nasa mahigit $500 per metric ton. Ayon naman kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, ang hakbang ng India ay maaaring mga hulugan ng mas mababang import prices para sa Filipino importers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang credit card-related complaints ng 45% sa second quarter mula sa naunang 3 buwan. Ito ay ayon sa Credit Card Association of the Philippines o CCAP. Pangunahing reklamo ang account management, interest rate, fees at charges at unauthorized online transactions. Sinabi ng CCAP na may kabuuang 4,161 credit card complaints sa second quarter na katumbas ng 23.65% ng total volume ng consumer complaints na natatanggap para sa naturang panahon. Ang mga reklamo sa account management kabilang ang mga customer na nakaranas ng hirap sa pag-access ng accounts, card applications, card activation at cancellation processes, non-delivery o delay sa delivery ay bumubuo sa 55.5% kabuuang reklamo, tumaas mula sa 37.2% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sakop din ng account management concerns ang paglalabas ng rebates, promotions at rewards at challenges sa pag-update ng account o client information at unposted transactions o payments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo.
Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakompleto ng Converge Fiber Xers ang comeback mula sa 27 puntos na pagkadihado para mapalawig ang kanilang serye sa quarterfinals laban sa San Miguel Beermen. Nakuha ng Fiber Xers ang panalo 114-112 sa Game 3 ng kanilang Best of 5 quarterfinals matchup laban sa San Miguel sa PBA Season 49 Governors Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Halimaw ang naging performance ni Justine Arana kung saan nakapagtala ito ng double-double na may 23 puntos at 11 rebounds, sahog pa ang 3 assists at 1 steal. Hinirang naman na best player of the game si Alex Stockton pagkatapos ang kanyang impresibong performance na may 20 puntos, 8 assists at 7 rebounds. Samantala, nasayang naman ang 39 na puntos ni Beermen import Eji Anosike, kasama pa ang 9 na rebounds at 5 assists at ang double-double ni CJ Perez na may 18 markers at 10 boards. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa unang laro sa PBA, naging unang koponan ang Barangay Ginebra San Miguel na makapasok sa semifinals ng PBA Season 49 Governors Cup. Ito ay matapos makumpleto ng Gin Kings ang come from behind win laban sa Meralco Bolts 113-106 sa kanilang quarterfinals Game 3. Maganda muli ang ipinakita ni resident import at Gilas Pilipinas member Justin Brownlee sa naipon nitong 23 puntos kung saan ang 8 puntos ay nanggaling sa huling quarter, kasama pa ang 4 na assists at 3 rebounds habang namayagpag din si Stephen Holt na nakapag-ambag ng 19 na markers, 7 boards at 5 assists. Nakakuha din ng tulong ang Ginebra kina Japeth Aguilar na kapwa nakagawa ng 19 na puntos at kina RJ Abarientos at Mav Ahanmisi na nagbigay ng tig 17 puntos bawat isa, pati na rin ang 16 na puntos ni Scotty Thompson. Tinapos naman ni import Alan Durham ang kanyang season sa Meralco nang may 38 puntos, 13 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 tapal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinagdagan ni Pinoy Q artist at world champion Carlo Biado ang kanyang koleksyon ng mga tropeo pagkatapos nitong pamunuan ang Ho Chi Minh City Open na ginanap sa Ho Xuan Hung Gymnasium sa Vietnam. Nakuha ni Biado ang titulo pagkaraang talunin si Mario He ng Austria sa bisa ng 13-8 panalo sa finals. Nakubra ni Biado ang 35,000 dolyar na premyo habang nakuha ni He ang 13,000 dolyar na pabuya para sa runner-up. Tinalo ni Biado si Huang Hu Xian ng Chinese Taipei sa round of 32 bago pinataob ang mga kapwa Pinoy na sina Valeriano Pahuay at Anton Raga sa round of 16 at sa quarterfinals ayon sa pagkakasunod. Dikdikan naman ang laban nito kay Sanjin Pelivanovic ng Bosnia kung saan nalusutan ni Biado ang Bosnian sa bisa ng 11-10 panalo. Una nang nakopo ni Biado ang World 9-Ball Tour sa Taipei, Taiwan noong Enero bago pagarian ang World 10-Ball Championship sa Las Vegas, Nevada nitong Marso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para naman sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, feeling proud ang kapamilya star at dating Pinoy Big Brother housemate na si Maymay Entrata sa kaniyang kauna-unahang pagrampa sa Paris Fashion Week. Sa nasabing fashion show ay inirampa nito ang Spring and Summer 2025 collection ng Vietnamese fashion designer na si Pan Huy. Sa Instagram page ng actress ay kanyang ipinost ang mga larawan ng mga inirampa niyang black and white ensembles. Tampok din sa kasuotan ni Maymay ay ang white tube top na may kasamang asymmetrical hem at decorated na mini skirt. Samantala, bida rin ang edgy look ni Maymay na binubuo ng clean base, dark arc eyebrows at dark lipstick. At ipinerform din ni Maymay sa nasabing show ang kanyang hit single na Ama Kabugera habang suot ang design ni Leo Almodal. Ang Fan Huy Show ang ikalawang fashion show na dinaluhan ni Entrata. At una na rito, sumabak sa Arab Fashion Week nitong November 2018 si Maymay at inirampa nito ang mga gawa ng Filipino designer na si Forne One Amato. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, engaged na si Leila Alcacid na anak ng singer-songwriter at OPM icon na si Ogie Alcacid sa kanyang longtime boyfriend ang indie singer-rapper na si Curtis Smith. Sa kanyang Instagram post, nagpahayag ng nagsabi ng yes si Leila sa tanong ni Curtis Smith na kung handa na ba itong i-level up ang kanilang relationship. Ibig sabihin yan ay kung handa na ba itong magpakasal sa kanya. At doon ipinakita sa nasabing post ang pear-shaped diamond engagement ring na siyang tanda ng alok na kasal ni Curtis Smith. Sa caption ni Leila, sabi niya, "The most special anniversary gift." At kung ang ama ni Leila ang tatanungin na si Ogie, sabi niya, beyond happy ang nararamdaman niya sa pagpapakasal ng engaged couple. At bago ang kanilang engagement, una nang nag-date sina Leila at Curtis Smith o si Mito Fabi sa totoong buhay noong 2019. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli nating chika for today, pumanaw na ang isa sa mga alamat ng Philippine folk music na si Corita. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Dr. Digna Santos, ang nakababatang kapatid ng asawa ni Corita na si Luisito Santos. Kamakailan ay binahagi ni Dr. Santos na pumanaw itong si Corita sa kanyang tahanan sa Tagaytay City at ipinahayag na i-cremate ang kanyang mga labi as soon as possible. At dito ay dinetalye ni Dr. Santos na bago ang pagpanaw ng folk singer ay nagsimula na lumala ang kondisyon ng kalusugan nito. Ngunit hinihintay pa sa ngayon ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng folk singer. At nakilala itong si Corita sa kanyang mga awitin na Oras Na, Lolo Jose at Sierra Madre.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, para sa ating showbiz balita kay Mama JT at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ben Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!